Kwento, ang bisita sa gitna ng gabi. Sa isang maliit na baryo sa Capiz, nakatira si Lira, isang dalagang 18. Tahimik lang ang kanilang pamumuhay. Ang tanging ilaw sa gabi ay lampara at buwan. Pero isang linggo na ang nakakalipas, napapansin ni Lira na may kakaiba. Tuwing hating gabi, may kumakaluskos sa bubungan nila at may marahang pagtapak na parang paa ng tao pero mabigat. Unay inisip niyang pusa lang iyon, ngunit ng gabing sumunod, narinig niya ang pagtila ng isang dila sa kanilang bintana. Mahaba, malagkit, at parang may laway na umaagos. Nang silipin niya, wala siyang nakita kundi dilim at mga anino ng puno. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa lola niya, si Nanay Isabel. Agad siyang sinaway nito. Huwag kang basta sumisilip sa dilim, Lira. May mga nilalang na ayaw makilala. Baka aswang yan na bahala si Lira, pero hindi niya iyon pinaniwalaan agad. Ikalawang gabi, hating gabi muli. Tahimik ang paligid nang biglang tumunog ang bubong. Tok, tok, tok. Para bang may mabigat na naglalakad sa pawid. Nanginig ang buong katawan ni Lira. Isang mahabang dila muli ang dumampi sa bintana at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, payat, at may mga matang nagliliwanag na pula. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig nito. Lira, ang bango ng dugo mo. Napasigaw siya at agad dumating ang lola niya na may hawak na buntot pagi at bawang. Sa isang iglap, nawala ang nilalang. Ang natira lang ay mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Ikalawang araw kinabukasan, nagtipon ang matatanda ng baryo. Ikinwento ng lola niya ang nakita at napagkasunduan nilang magbantay sa bahay ni Lira. May dala silang bawang, asin at mga buntot pagi, gamit na panlaban sa aswang. Ngunit may isa ring matanda, si Mang Turing, na nagsabing baka hindi sapat ang mga iyon. Ang aswang na sumusunod kay Lira ay matanda na, malakas, at marunong magbalat kayo. Hindi natin siya basta mapapalayas. Huling gabi. Pagdating ng hating gabi, dumating nga ang aswang. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Lira at ng mga kasama niya. Isang babaeng payat, may pakpak na parang paniki, matatalim na kuko, at mata na naglalagablab sa gutom. Lumipad ito at sumugod sa bubungan, sinubukang pasukin ng bahay. Dumepensa ang mga tao, isinaboy nila ang asin at bawang. Humiyaw ang aswang, naggitingit at tumilapon, pero agad ding bumalik. Lumapit ito kay Lira, hawak ang mahabang dila na parang sibat. Sa takot, napasigaw muli si Lira, ngunit bago siya maabot, biglang hinataw ng lola niya ang buntot pagi sa halimaw. Tumama ito sa mukha ng aswang, nagliyab ang balat nito at nagsisigaw sa sakit. Umalingasaw ang mas matinding amoy ng pagkabulok. Sa huli, lumipad palayo ang halimaw, sugatan, at nawala sa kadiliman ng kagubatan. Pagkatapos hindi na muling bumalik ang aswang sa baryo, ngunit hanggang ngayon, kapag gabi at kumakaluskos ang bubungan, hindi maiwasan ni Lira na kabahan. Ang sabi ng mga matatanda, hindi basta sumusuko ang mga aswang. Babalik at babalik sila, lalo na kapag natikman na ang amoy ng dugo ng kanilang pinili.